Mayor, malaking tulong po itong 3,000 pesos na tulong sa mga jeepney driver. Paano ba pinili yung beneficiaries at rutang sakop po ng programa? Actually, Cheryl, yung 3,000, buong ecosystem yon, no? Hindi lang driver ang makikinabang, pati ang operator, garantisadong may boundary. Ang driver may katiyakan at kapanatagan na kita. In the existing situation, ang kinikita na lang daw ng mga driver, 200 to 300 net. Labas ang boundary, labas ang gas. Pero ito, kasama driver at saka yung panggasolina nila. In return, 1,442 registered jeeps residents of Manila will be utilized by the city, and they're going to get paid 3,000 pesos for free to accommodate all passengers, yung ating mga manggagawa, mga estudyante, at saka yung ibang dumarako sa Maynila. Libre nilang makukuha ang pasada ngayon, mga mananakay, simula today and tomorrow. Then we stop on Wednesday, Holy Week. Then we resume on Monday next week, Tuesday and Wednesday. Isang linggo tong libreng pamasahe, handog ng pamalang lungsod. Yorme, paano nyo siniguro na walang maiiwan po, lalo yung wala sa mga listahan ng national agencies? In our case kasi, alam naman namin kung nasaan yung mga JODA, no? Yung mga asosasyon. In fact, before we implemented this, we consulted all the presidents and officers of the JODA in the city of Manila last Friday. And nakausap namin pati yung mga modernized jeep, no? Nirentahan din natin, hiniram natin. At today as we speak, Cheryl, 919 ang sumama sa atin. Nawala, teka. Opo. Ayun, sorry. 919, and as of 11 o'clock, Cheryl, we're happy to inform you 27,994 passengers na ang naserba ng libreng pamasahe as we speak. Tingin nyo po ay mas sustainable yung ganitong sistema kumpara po sa nakasanayang subsidy program? Maganda naman yung subsidy, no? Cheryl, any help sa taong bayan is maganda. But this time kasi, we wanted everyone to have a piece of the action. Hindi lamang pwedeng isang sektor lang. Gusto namin, kawawa din kasi yung mga operator. Kawawa din yung mga gasolinahang nagninegosyo. Dahil hindi sila nabebentahan, meron silang OPEX. At higit sa lahat, yung mga empleyado, yung mga manggagawa natin, una, hirap ng sumakay. Pangalawa, yung hirap ng buhay sa mahal ng bilihin. So mas marami ang makikinabang in a small amount of money na yung buong ecosystem pagdating sa transport were addressed by the city, particularly the riding public. Paano naman po malalaman, Mayor Isko, ng commuters kung kasali sa libreng sakay program yung sinakyan nilang jeep? May stickers ba o signage sa mga kasaling jeep yung pong inyong programa? Good question, no, Cheryl. Kasi ang Maynila ay panikpanaog ang aming mga kapitbahay dito, no? Yung halimbawa papasok ang Pasay to Manila, San Juan to Manila, Quezon City to Manila. Ang distinction, Cheryl, yung harapan ng jeep merong tarpaulin. Yung mga jeep na sumali ay may tarpaulin, at pag yun ay may tarpaulin, siguradong bayad sila ng pamahalaang lungsod. Pag walang tarpaulin, most likely hindi po yung taga Maynila. Pangalawa, hindi po sila kasali. But generally, lahat ng jeep operator and drivers located in Manila sumali. I think about 80% of them so far as we speak. Mayor, ini-encourage pa rin ba natin sila na magbayad para makabawi yung makadagdag sa kita po ng mga tsuper? Pero kasi itong inyong modelo ngayon, dalawa nakikinabang pareho.
Ano po, hindi lamang yung operators and jeepney drivers but also kaming mga mananakay na nakakalibre Yes. din sa pamasahe. Yes, hangga't maaari, ang pinakiusap ko sa mga driver, sabi ko sa kanila, nagbi-meeting kami ng mga presidente nila, ikakuti, pinagmalasakitan na kayo ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Pinakikiusap ko lamang, pagmalasakitan nyo din yung mamamayan. Kailangan kasi tulong-tulong tayo dito, no? Hindi lang ito kakayanin ng gobyerno. Ang maganda naman sa sitwasyon ngayon, panatag kayo, ang inyong pamilya. Pagdating ng tiklop ng araw, meron kayong mapaghaharimunan. Hindi na kayo magkakautang sa operator. Hindi na rin kayo babali para bumili ng gas para bago tumakbo ang jeep niyo dahil may gasolina na kayo. Malasakit na lang sa ating mga mananakay. Parang lumalabas kasi yan pati yung mga gasolinahan, no? Mabibilihan sila ng krudo kahit papaano. Merong iikot na pera sa kanilang negosyo.